Wanted sa radyo. Magandang hapon mga kapatid and welcome po sa maaksyang edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. And ngayon po ay March 5, ako po si Sherry. At makakasama po natin nag-alas 4 ng hapon natin ni JB Bernardes ng ACT-CIS Party List sa office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon natin ni JB. Magandang hapon sa iyo, Shari, at sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood. Good afternoon po sa inyong lahat. Okay. Si alias Tatay and si alias Nene. Si Nene po, mga kapatid, attorney ay 17 years old. And humihingi po ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung ginawang panggagahasa sa kanyang anak na isang content creator. May 8, 2024 po ito. Ito po ay nangyari sa Taguig. Okay, Ayan. last year, no, 2024. Magandang hapon po, Tatay at kay Nene. Magandang hapon po. Magandang Opo, hapon no? po. Sige, ito, no, yung nabanggit po ni Shari na nangyari dito kay alias Nene. Ito, sensitibo ito. Yes, attorney. Shari, pero syempre, no, kailangan po nating aksyonan to. Hindi Opo. naman maliit na krimen. Yes, attorney, madagdag ko lang po, 17 po ngayon si Nene, nagsimula daw po ito nung siya ay 15 years old pa 15 lamang. years old. Yes. Okay, sige. Nene, no, maaari Nene nyo po bang ikwento sa amin? Una po sa lahat, no, itong nirereklamo po ninyo, paano nyo po ba ito nakilala? Nakilala ko po siya nung May din po. Nung una kaming magkita, pumunta po sila ng kasama niya na vlogger. Puro vlogger po sila. Nasa swimming pool area po kami noon. May party po na naganap. Doon ko po sila unang nakilala. Then, nagpicture-picture po kami. Then, yun lang ang nangyari noon after noon. Anong taon po yan? Anong taon po ba yun? Matagal-tagal na. Tagal-tagal na rin po. Siguro, almost 3 years na rin po. Okay, ilang taon ka noon nung nakilala nyo po ito? 14 lang po. 14 ka pa lang noon. Okay, so nagkakilala kayo dyan, nilapitan po nila kayo. Ano pong sumunod na nangyari, Nene? Ayun, nag-picture-picture po kami. Tinanong po ako kung ano pong pangalan ko, edad ko. Kasi parang nagandahan nga po sila sa akin. Lalo na po yung vlogger po na si Denso. Okay. So, naisip po nila, parang ewan ko, sinabi po nila sa akin na naghahanap sila ng talent. So, nakita nila ako, kinausap nila yung tatay ko na kung pwede magkita ulit. Kasi, Naghahanap sila ng talent. Yun ba yung nabanggit ninyo? Bakit? Ano to? Producer ba to? ano po siya, vlogger po siya, nag-charity po siya. And then, bukod po sa content niya na yun, meron pa po siyang ibang content na ginagawa. Paiba-iba po kasi yung content na ginagawa niya based po sa... So, nung naghanap po sila ng talent at ikaw nga, yung nakikita, no, yung potential po ninyo, ano yung balak ipagawa sa inyo? Kung depende nga po, yun po yung sinabi ko na, kunyari, mag-vlog kami, i-ano niya sa akin kangkong. Yun po ang ipabablog niya sa akin. Pupunta kami sa Sapa, mag-vlog kami doon, depende walang scripted po kasi. Talagang on wild, nagsasalita kami based sa ano namin. Okay. So, Sa iniisip namin, ganun. alright, no? Now, sige, no? So, ano na po nangyari after po makausap po si tatay? Yun po, nandun po kami sa shop niya, pinapunta po kami, tinawagan po kami ni Miss Erica para pumunta daw po doon. Sino tong si Erica? Vlogger din po yun. Kasamahan niya? Mm-mm. Okay. Kasamaan po ni Sir Denso. Tapos yun po, pumunta na po kami doon. Kasi, ako wala po akong idea actually. Kasi, kakagaling ko lang po ng school noon. Then, after po nung tumawag sa akin tatay ko, sabi sa akin, pupunta daw po kami sa shop. Sabi, ang akala ko naman po, pupunta kami sa shop para bumili lang ng kung alin. Or motor ba yun, gamit sa motor niya o etc. Hindi niya naman po sinabi sa akin dahil wala akong idea. So, wala rin po consent ko. Then, after po nandun na kami sa shop, nagulat ako. Sabi ko, ito yung mga vlogger na nung nandun kami sa swimming pool ito yung nakita ko Tapos, dun na po nila sinabi sa akin na, gusto mo ba gawin ka naming talent? Gusto mo ba isama ka namin sa vlog? Total naman, kailangan mo ng pagkakakitaan kasi gusto mo tumulong sa tatay mo, sa magulang mo, ganyan. And din ako napaisip naman ako na sabi ko, pwede nga naman kasi wala namang masama dito, mag-vlog lang naman kami. Tapos, pwede pa akong kumita dito ng malaki, makikilala ako, pwede akong sumikat, matutulungan ko pamilya ko. Pumayag po ako sa kasunduan nila. Okay. So, pumayag kayo maging talent nila.
Yung akusasyon po ninyo, ma'am, na pinagsamantalahan po kayo, paano po napunta doon? Ayun na nga po. Hindi ko naman po talaga alam kung paano nangyari yun eh. Kasi hindi ko alam kung bakit pinagseselosan ako ni Miss Erica. Hindi ko alam kung ano rin po yung nais na gawin sa akin ni Sir Denso. Siguro po nung mga panahon na yun, pinagsasamantalahan. Nung mga panahon na yun, sa tingin ko may pagtingin na po siya sa akin kasi iba na po talaga yung mga galaw niya, kinikilos niya. Tapos minsan po may pinapakita siya sa amin yung sinisilawan niya kami ng pera, sinasabihan niya kami ng ganito ganyan. Parang nagpapasiklab po siya sa amin, ganun. Okay. Hindi lang po sa akin, sa ibang talent lang din po na babae. Opo, no? Pero yung particular po, no, na insidente na kayo nga po, nabanggit kanina ni Shari, correct me if I'm wrong, no? Ginahasa Opo. nitong vlogger po na ito. Okay. Una po sila, no? Paano po nangyari yon? Saan po nangyari? At Nangyari sino-sino po- sila, no? Kung sino yung mga Okay. involved po dyan. Nangyari po yun sa Taguig. Sa Lipas Kalsada, Taguig. So, May 8, 2024, nasa bahay po ako noon. Hindi na po ako lumalabas kasi pag madaling araw. So, biglang tumawag sa akin si Ate Erica. Tapos, tumawag siya sa akin. Wala siyang sinabi sa akin. Tumawag lang siya. Hindi siya nag-text. Hindi siya nagsabi kung ano gagawin. Sinabi niya sa akin, pumunta ka sa bahay. So, ako, in-expect ko naman, bakit pupunta sa inyo? Baka siguro nasa isip ko, baka magbablog kami or baka gagawa na naman kami ng content. Pero sabi ko kasi, madaling araw na eh. Hindi naman tayo nagaganto, nagbablog ng madaling araw. Mostly, magbablog tayo mga hapon or ano. Eh, ganun naman ginagawa namin. Wala talaga madaling araw. So, doon ako napaisip, sabi ko, na baka gusto lang ako patulugin doon kasi baka may biglaan na naman kami lakad. Mostly ganun naman talaga po yung ginagawa namin. So, nung nagpaalam na po ako sa lola ko. Sabi ko, ma po kasi tawag ko doon, lola ko po yun. Sabi ko, baka pwede akong magpaalam sa'yo na pumunta muna kila Ate Erica kasi baka magbablog kami. Kasi pinapapunta nila ako doon ni Kuya Denso. Tapos nagtanong po yung lola ko, sabi, anong gagawin? Madaling araw na, hindi na pwede pag ganito, alam mo naman yan, delikado. Ayun nga, sabi ko nga po, oo ma, hindi ko rin alam kung bakit. Wala naman sinasabi sa akin nung nagtatanong ako kung anong gagawin Okay. namin doon. So nagpaalam po kayo. Pumunta kayo doon, madaling araw nung kayo po ay tinawag. Okay. Nung pagdating po ninyo doon sa kanila, sa Taguig. Ayun na nga po, nung pumunta na kami doon, wala akong idea talaga kung anong gagawin. Ang iniisip ko lang, magbablog kami, gagawa kami ng content. Ngayon nung nandun na kami, pagpasok ko sa room, nakita ko si Sir Denso, nakaupo siya, nagiinom ng alak. Sabi ko, bakit may alak? Yun yung sa isip ko. Sino pong mga kasama? That night, wala po. Mag-isa lang po siya. Tatlo lang po talaga kami. Wala po kaming kasama. Sa labas, wala rin pong mga tao. Tatlo lang po talaga kaming. Ikaw, yung Denso at yung Erica. Apo. Okay. So sige po, no, nadatnan nyo siya na umiinom na. Ano na po nangyari nun? Yun na, hanggang sa umiinom na po kami nun. Then, nag-start na. Pero sabi ko, Ate Erica, hindi ako pwede mag-inom kasi baka pagalitan ako. Kasi alam mo naman, minor de edad pa ako. Hindi ko rin naman alam na magiinom tayo ng ganito kasi wala kang sinabi sa akin di ba? Nagsabi pa po ako ng gano'n sa kanila. And then, hanggang sinabi ni Ate Erica na, okay lang yan, wala namang masama doon. Nagpaalam ka naman sa magulang mo, pinayagan ka naman, di ba? So, okay lang yan, sama mo na lang kami. So, ako sa isip ko, bilang bata, wala parang, nakisama na lang ako kasi ayoko maging KG sa kanila kasi pinakikisamahan ko sila So, yun, hanggang sa napainom ako, hindi ko naman kaya po yung tolerance ng alak. Hanggang sa napainom na po ako, nangyari na po yun, nagwakentuhan na kami, ang saya-saya na po, ganun. Hanggang sa mga kalagitnaan na po, napapansin ko na po si Sir Denso na parang may something na po sa galaw niya, na nag-iiba na po yung tingin niya sa akin, na nakikita ko na po yung galaw niya, sa gilid po siya nakaupo Kami magkatabi ni Ate Erica. Nakita ko po na parang yung tingin niya po sa akin mula ulo hanggang paa po, na parang
Yung sa inaano niya, yung parang tingin niya na may something na talagang ganun. Yun na po yung nafe-feel ko sa kanya. Okay. Ang naramdaman mo, may mali siya na yung tingin. May mali, ayun po, may mali Ano siya. pong ginawa ninyo nung napansin nyo na Hindi ko gano'n po na nga? pinapansin. Kinakausap ko lang po si Ate Erica kasi patay mali siya lang po. Pero sa loob-loob ko kinakabahan na po talaga ako kasi hindi ko alam gagawin ko. Parehas kaming mga lasing na eh. Opo. Ayun, hanggang sa yun na nga po, nangyari na sobrang lasing na kami, nakailang alak na po kami. Si Ate Erica, hindi niya na rin po kinaya. Natulog na po sila dun sa loob ng kwarto. Isa lang po kasi yung kwarto dun. Then yung ano po kasi, dun ako natutulog sa sala. Mostly kasi dun talaga ako pinapatulog sa sala dahil live-in partner sila, dun sila sa loob. Then, yun na nga po, nung natulog na kami, na doon ako sa sala, patay lahat ng ilaw. Mostly hindi naman talaga pinapatay lahat ng ilaw doon, lalo na sa banyo kasi sobrang dilim nga po. Nasa sala po ako noon, tas si Sir Denso, tsaka si Ma'am Erica nasa loob ng kwarto. Akala ko naman po tulog na po sila dahil sa sobrang lasing. Tapos, maya-maya po, syempre ako nakatulog na. Hindi ko rin naman nakaya yung tolerance ng alak. Pero may onting ano pa rin naman ako noon, onting Ma'am, pakiramdam. para po medyo mapabilis pa tayo. Ano na Oo. pong nangyari? Next na nangyari, ma'am? May napapansin po, or may naririnig or may napapansin po ako na parang may kumakaluskos, gano'n. Parang parang yung sa door, may bumubukas ng onti-unti, pero hindi ko po pinansin yon. Hanggang sa maya-maya po, nakatulog na ako ng tuluyan. Siguro, pag labas ni Denso, nakatulog na kasi ako nun eh. Bigla po ako may naramdaman na parang umaano sa hita ko. Mahawak. Umahawak po sa hita ko. Pataas po. Siyempre nararamdaman ko, na unti-unti ako nagigising, nararamdaman ko, ang bigat po ng Okay. Hanggang sa pagdilat ko po, nakita ko siya, nakapatong na sa akin. Siyempre ako, sa sobrang gulat ko, napasigaw ako. Then, pagkasigaw ko po, binusalan niya po yung bibig ko. Then sabi ko, ginano ko yung kamay niya, sabi ko, Kuya, ba't ganyan? Bakit gumaganya ka sa akin? Tapos sabi niya, huwag ka maingay. Kasi baka magising yung ate mo. Tapos nagsisigaw ako. Akala ko naman po, naririnig ako ni ate, hindi po pala tulog na tulog po siya dahil sa kalasingan. Hanggang sa ginawa niya po, tinulak niya po ako, hinawakan niya yung dalawang kong kamay. Then, doon niya na po ako pinagsamantalahan. Hinalikan niya ako sa labi, sa leeg ko, sa ano ko po, hanggang sa yung kamay niya po, hinimas-himas niya po yung ano ko, then pababa po sa ano ko. Okay. Maraming nagtatanong, Attorney, no? Bakit simula 15 years old ka pa lang nangyari na tong incident na to? So, bakit ngayon ka lang daw naglakas ng loob Ano po pumunta sa kasi, amin? wala po talaga akong lakas ng loob. Bukod sa bata pa po ako noon, hindi ko po alam yung dapat kong gawin, ang dapat kong gawin sa nangyaring yun. Kasi takot na takot po ako. Kasi nagsabi po si Sir Denso sa akin na wag daw po ako mag-ingay, wag daw po ako magsalita. Kasi yung sahod ko nga daw po, hindi niya daw po ibibigay. Then, bukod pa po doon, matatanggalan daw po ako ng trabaho. Then, nagsabi siya sa akin na may hitman daw. May Ganon. pananakot Opo. na ginawa po sa inyo. Pero, di ba, pagka kinabukasan po noon, nung pangyayari po na yon, kung tatlo kayong nandun sa bahay, meron pa rin yung isang babae, si Erica. Nung nangyari na po ba yon at nagising tong si Erica, kinabukasan, nabanggit niyo po ba sa kanya yung Gusto ko na pangyayari? po sana sa kanyang banggitin, kaso sa sobrang takot ko, sa kakaisip ko sa mga sinasabi sa akin ni Denso, wala akong lakas ng Wala loob. kayong Dahil pinagsabihan? wala po, nilihim ko yun. Ilang buwan po akong hindi nakapasok sa school dahil nag-stay lang ako sa bahay. Ma'am, Dahil ganito po ha. So, we understand, no? Siyempre, malala po yung naging karanasan po ninyo at hindi po biro yan. Hindi rin naman unusual, Shari, especially for yung mga victims ng mga ganitong klaseng krimen, lalo na yung mga bata, na talagang itago na lang muna nila, no? Dahil may hiya, may takot, those things, no? Pero ma'am, ang tanong ko ngayon is, kailan po kayo naglakas loob? Kailan nyo nakuha yung lakas ng loob na finally kailangan na nilang panagutan itong ginawa sa akin? hindi ko muna po sinabi sa tatay ko. Naglakas loob po ako magsabi dun sa handler ko na
live-in partner po ni Denso. Doon ko po sinabi lahat sa kanya. Siya lang po ang nakakaalam. Yun ba si ng Erica? lahat. Si Erica po. Okay. Ano naman ang naging... Kailan po yan, ma'am? Siguro po after 5 days. After 5 Ay, hindi, days? weeks po pala, sorry. 5 weeks? Mm. Okay. Ano pong reaction nung Erica? Nagalit po siya, nagulat po siya sa nangyari. Hindi po siya makapaniwala. Una nga po sinasabihan niya ako na baka nagsisinungaling ka lang, baka ginagawa mo lang yan dahil gusto mo nang umalis dito sa pagbablog. Sabi ko, hindi po ate, tinanggap ko to nung una. Sabi ko, buo yung loob ko nung Wala yung po kayong inoffer niya naging sa akin to. relasyon nitong si Wala Denso? po, wala po. Yun ang binibintang niya sa akin, yun ang sinasabi niya. Na Okay. baka kasi nagkarelasyon Alam mo, kayo. Shari, no? Kahit naman sabihin natin no, na may relasyon nung panahon po na iyon, kung 15 years old, or 14 Hindi years ko old, pa sabi mo, kaya no, gawin. nagsimula ka, that's still statutory rape. Okay? Ibig sabihin po, pag statutory rape, regardless kung meron pong consent, yung babae, it is the law itself which inflicts the punishment. No? Pero, ma'am, ito po mabigat po yung mga paratang no, na nabanggit po ninyo sa amin laban dito kay Denso, no, yung nabanggit po ninyong vlogger kanina, Then sa Tambiahero. Tambiahero, eto Opo. nabanggit na harapin na lang daw sa korte. Okay? Kasi ma'am, no, eto may inabot sa akin si Shari kanina na medical legal report which confirms na meron pong shallow healed laceration. Okay? Although ito is ngayon mo na lang kinuha. Opo. 2026. Opo. Okay. Well, sige, no? Ganito I will have to be honest with you, no? In so far as tong medical legal report na ito, kung nangyari kasi siya ng 2024 at 2026 yung medical legal report natin, masyado na pong mahaba yung nalipas na panahon. Wala po ba kayong naunang medical legal report Nung time na yan? nung time na Wala yon? po. Okay. Wala po kasi kami So, nagawa nun. baka ang tanong siguro ng mga netizen, Shari, makakasama ba kay alias Nene kung wala siyang medical legal report nung panahon po na nangyari po na yun? Hindi po, no? Hindi naman po totally indispensable ang medical legal report sa pagpapatunay po ng mga ganitong kaso kung yung testimonya po ni alias Nene, later pag umabot tayo sa korte, i-cross-examine siya ng mga abogado at masasagot po niya no, ng consistent, tama yung mga kanyang naratibo, sasapat din po yon sa pag-convict po no dito sa mga akusahan ni Nene, no. Pero base doon sa mga nangyari na yon, ma'am, eto lang, no, ilang beses po nangyari ito? Actually, yung ni-rape niya ako, isang beses lang po nangyari yun. Yun po yung May 2024. Opo. Pero yung inaya niya po ako, maraming beses po nangyari na inaaya niya ako, pero hindi natuloy. Isang beses lang po nangyari na inaya niya ako, na sumama ako sa kanya. Nung sinabi niya sa akin na pupunta nga daw po kami sa hotel para kumain, sabi ko naman po, kung sa hotel kuya, kakain tayo doon, bakit sa hotel po? Sinabi Okay. niya naman po sa akin na hindi, doon lang yung place na pupuntahan natin, pero mag-vlog naman tayo Ma'am, after. pag sinabi po ninyo na maraming beses na kayo po ay niyaya, Maraming beses niya na ano po. yan? Labas tayo? Ganun lang? Or Opo, explicit talagang specific, particular yung sinasabi niya na niyayaya ka niya for anong klaseng gawain? Niyayaya niya po ako lumabas siguro para gusto niya makipag-date sa akin. Mga Gusto niyang- invitation. Opo, ganun Okay. po. Pero yung mga yaya naman niya yun, hindi niya agad-agad na sinabi na sexual yung kanyang intensyon. Wala naman pong ganun. Hindi naman po agad ganun. Okay. Pero Yun lang parang ang dating feeling- na po sa inyo. Opo. Kasi nga, sabi nyo nga kanina, ba't naman sa hotel kung kakain lang? Okay. Kailan nyo po nabanggit sa tatay po ninyo itong mga pangyaring ito? Siguro si tatay po, attorney, sir, may gusto po kayong sabihin. Sige Opo. po. Nalaman ko lang po nitong February 23, 2026. Sinabi lang po sa akin ni Erica. Ang pagkasabi niya po sa akin, nag-chat siya na, alam niyo na po ba yung nangyari kay Pane? Sabi ko, anong nangyari? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, yung ginawa ni Denso kay Pane sa anak mo. Yun po. Okay lang. Ang nagsabi sa inyo is yung si Erica. Opo. Yung babae na kasama po ninyo nung araw po na yon, nung Opo. nung madaling araw po na yon. Opo. Yung kalibin po ni Denso. Okay. So in short, eto pong si Erica na nabanggit po kanina, siya rin po mismo ay gustong mag-initiate nitong para panagutin po yung kanyang live-in partner?
Opo, siya rin po nagsabi. Sabi niya gusto niya rin daw po maging testigo. Okay. Well, ganito po ha. In so far as yung mga nabanggit po ninyo kanina, well, material din po yung magiging testimonya or statements po ni Ma'am Erica given na she was nandun po siya dun sa scene of the crime. Although hindi malinaw kanina kung nakita ba niya or hindi, pero at least we get her commitment na handa po siya na magtestigo. Dating kinakasama. Dati, ex-live-in na. Yes, ex-live-in na dati. po. Dati po. Okay. Ganito po ang gagawin natin dito. Ma'am Nene, una po sa lahat, no? Para magsampa po tayo ng kaso, mahalaga na meron po kayong sinumpuang salaysay. Especially na mabigat po itong kaso na ibinibintang po natin. At kung umabot yan ng korte, Shari, ano yan? Non-bailable yan. Opo. Okay? So, tatawagan po natin ang Chief. Sino yung nasa linya natin? Captain Melvin Garcia, attorney, yung Chief Investigation and Detective Management Section po ng Taguig PNP. Nasa linya po natin. Captain Garcia, magandang hapon po and live po tayo muli sa programa ni Idol Raffy Tulfo, Cap. Hello, good afternoon po. Police Captain Ibro Lengento, Chief ng Women's Desk. Sa Women's sa Desk po. I'm so sorry po. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Captain. Good afternoon po. Opo, si Attorney JV po ito at live tayo ngayon sa Wanted sa radyo. Maaari po ba, Captain, no? Kasi may lumapit ngayon dito kay Senator Raffy, may allegation po na siya po ay ginahasa noong taong 2024. Sa ngayon po, ang nakikita ko dito, based lang dun sa testimonya niya, may mga prinesenta pa dito na mga parang conversation, may medical legal report. Pero pwede po ba namin i-refer sa inyo, isampa po natin yung nararapat po na kaso? Kung total, kakausapin nyo, i-interview nyo rin naman si alias Nene at itong medical legal report, galing na rin naman sa tanggapan po ng PNP. Okay po ba yun, Captain? Yes po. Anytime po. Basta pumunta lang po sa aming dito sa WCPD Taguig po at kami na pong bahala mag-imbestiga. At ina-assure po namin na maisasampo po ang kaso at mabigyan ng hustisya yung nangyari kay Nene. Yes po, no? Captain, no, kanina ko pa po nakakausap si alias Nene. Mabigat po yung mga naging karanasan po niya dito. I understand, ha? Pag mga interview po natin, investigation natin sa mga ganitong mga kaso, mahalaga po yung kanyang statements. At actually, Captain, nabanggit niya kanina, meron pa pong mga iba na handang magtestigo. So, palawakin na po natin yung investigasyon para in the event na iakyat po natin to sa piskalya, malakas din po yung kaso natin. Yes po, no problem po. Opo. Sorry po, Captain, naipasa po yata ni Captain Garcia yung telepono po sa inyo. Pasensya na po. Kayo po si Captain. Hello po. Naipasa yung phone. Hello po. Chief, I think Chief ng WCPD ng Taguig. Oo, ng Women's Desk. Opo. Pero habang inaayos po natin yung linya po ni Chief, no, tama po ba si Erica po ang nagsabi kila tatay? Opo. So, nalaman lang po ng mga parents dahil si Erica na dating live-in partner ni Denso Tambiahero yung nagsabi sa nanay at tatay ni Nene. At sinabi lang yan parang 2 weeks ago. Tama Yes, po ba, kaya tatay? medyo napatagal din po. Nung sinabi po sa akin, agad ko po siyang pinuntahan sa lola niya. Kinausap ko po. Okay. Tapos, doon na po siya umiyak. Umamin na po siya ng ginawa sa kanya. Okay. Kaya ito na po yung nagtulak sa inyo na kumuha nitong mga Opo. medical legal reports. Kasi syempre, bilang tatay, gusto po ninyong mapanagot. Yung may Opo, gusto ko kagagawan pong po dito. pagbayaran niya yung ginawa niyang pangahalay sa anak ko. Apo. Yun po bang inakusuhan ni alias Nene, nakausap ninyo nung kayo nabalitaan po ninyo itong nangyari? Hindi pa po. Hindi na. Alias Nene, kailan nyo pa po huling nakausap itong si, ano pangalan nun, Denso? Matagal na po, siguro last 3 years or 2 years po. Hindi na po kami nag-uusap simula nung nangyari po yun. Ang sabi po ni Erica, umuwi na daw ng probinsya, umalis na rito para takasan yung ginawa sa kanya. Tapos Okay. lahat yung mga video niya po, pinagbubura po. Well, hindi po yan matatakasan, especially na kung yung testimonya, yung mga statements ni alias Nene will be clear on themselves. Ipapaimbestigan naman po natin ito, kailangan pong harapin, no, yung mga ganyang klase po ng mga akusasyon. Opo. Okay? Kaya ganito po, no, ang gagawin natin, no, alias Nene, no. We understand, no, yung naging karanasan po ninyo naging mahirap po sa inyo. Kaya
we cannot blame you kung itinago nyo po muna. Hindi po ninyo binanggit kahit kanino. Kasi, Shari, yung mga ganitong mga bata, no, mga biktima, talagang they are very scared, no, dun sa mga ganitong pangyari. Pero, ang tanong siguro is, kung nangyari po ba yan noong 2024, pwede pa rin po ba yan i-file ng 2026? Nakita ko kanina, may nagtanong kanina sa mga netizens natin. Ang sagot po is yes. Pwede po yan i-file 2026, pwede pa nga po yan next year. Ang prescriptive period po ng crime of rape is 20 years. 20 years. Okay? Malinaw po yan sa batas natin. Pag capital punishment po, 20 years po. Kaya hindi po pwedeng sabihin na, bakit ngayon ka lang nagsumbong? Bakit ngayon ka lang nag-file? Bakit ba? Sabi naman ng batas, 20 years ah. Okay? Kung tutusin, kung i-compare natin sa 20 years, ilang taon na lang ba nakalipat? 2024. 2 taon pa lang naman. Okay? So, para lang po maging malinaw sa mga netizens po natin, ang atin pong, kung ang isasampang krimen, no, base po dun sa investigasyon na gagawin ng ating Women's Desk Taguig PNP is the crime of rape, 20 years po. Pwede. Pasok na pasok po dun sa prescriptive period. Okay? Ang tanong din dyan na pwedeng i-erase later on is, bakit naman wala kang pinagsabihan kaagad-agad? Okay? Sino ba ibang nakakita? Meron ka bang maituturo? Yung bang Erica na yan, nakita ba niya mismo yung pangyayari? Shari, ang ating pong... nandiyan si Erica pala. Nasa linya na po natin. Erica, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Erica? Yes po. Ayan, Ma'am Erica. Hi, Ma'am Erica. Live po tayo ngayon sa programa ni Idol Raffy Tulfo. Kakausapin po kayo ni Attorney JV. Okay, Attorney. Yan. Ma'am Erica, magandang hapon po muli, no? Nabanggit po kanina ng tatay ni alias Nene na kayo po yung nagsumbong sa kanya doon sa panggagahasa, no? Pananamantala kay alias Nene noong 2024. Tama po ba yun, Ma'am Erica? Apo. Okay. So, alam po ninyo na may nangyari talaga nung Mayo 2024? May nangyari po pero hindi po sila sinabi na ginahasa talaga siya. Okay. Ano po yung, at least, no, base lang po doon sa kaalaman po ninyo, ano po yung nalalaman ninyo nung Mayo 2024 na insidente? Yung ano lang daw po, yung... pwede po ba sabihin yon? Ang alin po, ma'am? Yung nangyari po, pwede po sabihin? Yung Opo, na-mention din naman po ni Nene. Ang mas maganda lang po, manggaling po sa inyo mismo, Miss Erica. Apo. Opo. Yung nangyari po ng gabi na yon. Opo. Apo. Pinasok yung po sa private part. Okay. So, you confirm, Ma'am Erica, na meron ngang nangyaring panggagahasa? Opo. Okay. Sinabi niyo po. Oo, kasi at least, Shari, tumutugma dun sa nabanggit po kanina ni alias Nene. Pero, I think, hanggang dun lang muna, no, yung tatanungin muna natin kay Ma'am Erica, kasi iimbestigahan naman po yan ng ating kapulisan. Po. Pero Ma'am Erica, kayo po ba ay handang tumestigo in the event na si alias Nene is magsampa po ng kaukulang kaso? Handa po. Okay. Ayan naman pala no? Sige po Ma'am Erica, wag niyo pong patayin yung linya. Kakausapin din namin kayo after this. We will coordinate with Captain Ibrahim Hain ng Chief Women's Desk ng Taguig PNP. No? So, tatay at alias Nene, no? Ang gagawin po natin ngayon, yung statements po ni alias Nene, kailangan po niyang panumpaan po yan para sa piskalya para maisampa po, no, yung kaso laban dito sa inaakusahan po nila na si Denso. Okay? Sasagutin po yan. No? Bibigyan po ng panahon para sagutin yung mga akusasyon laban po sa kanila at pagdedesisyonan po yan ng piskalya kung aabot po tayo sa korte. Okay? Nabanggit ko naman na kanina, Shari, no, yung mga consequences. Kasi 2 taon na yung nakalipas. Okay? Pero hindi po yon substantial na makakapekto po sa ating kaso. Pwede pa rin pong patunayan. Okay? Yung mga nangyari po dito kay Nene. alias Nene. Opo. O baka may katanungan pa po kayo, tatay at Nene. Tay, may nais po kayong itanong or sabihin?
Kaya po kami pumunta rito, gusto ko lang po sana humingi ng tulong. Gusto ko lang po mapakulong po siya. Mabigyan ng hustisya yung ginawa niyang panre-rape sa anak ko. Yun Yes lang po, no? Opo, no? At ang pamamaraan po para tayo mapanagot po natin is syempre, isampa na po natin yung kaukulang kaso after po ng investigasyon ng ating kapulisan. Baka itong si alias Nene, may mensahe ka ba doon kay Denso? Baka nakikinig po siya ngayon. Kung nanonood ka man, Kuya Denso, baka pwedeng makipag-ugnayan ka at huwag ka magtago. Kasi ang sinabi sa akin ni Ate Erika, nagtatago ka daw. Sabihin mo na lang kung ano yung totoo. Kapag nagkaharap-harap tayo at huwag mo na kaming pahirapan, panindigan mo yung ginawa mo. Consequences yan, Kuya Denso. Alam mo yun sa sarili mo. May edad ka na, minor de edad ako. Ginawa mo yan, pinili mo yung ganyan, landas. Hindi ka man lang naawa sa akin nung panahong yun. Sana mabigyan ng hustisya yung ginawa mo sa akin kasi sobrang laking trauma yung Ayop ka, Denso. Pinagkatiwalaan kita. ang laki ng tiwala na Pinagkatiwala ko sa binigay inyo, sa'yo anak ko, ng tapos ganyan yung ginawa mo. pamilya ko. Walang yakan tao ka. Nahinto ako sa pag-aaral dahil sa ginawa niyo. Yun lang po. Okay, no? So, sige po, no, Sharin, i-coordinate natin with Yes, Taguig Attorney. PNP para sa statement ni Nene. Then we will file the charges po sa piskalya, no? Kung sa Taguig nangyari yan, Shari, sa Taguig din po yan isasampa. Okay? Yes. Okay. Sige po, Tay and Nene, schedule po natin yung pag-file po natin ng kaso, no? And nag-message naman po si Sir Denso at nagsabi nga po siya sa aming staff na natawagan nga po si Denso kanina pero sabi niya magkaso na lang daw po. And alam daw niya kung sino ang nasa likod ng reklamo na ito. May tao daw po na galit sa kanya and hindi naman daw po pinangalanan. So sa korte na lang daw po. Okay? Salamat po and At least magandang hapon po. haharapin niya Yes, yung at mga paratang po dito kay Sir Denso. Sige po, no? Opo. Maraming salamat. Salamat po, magandang hapon po. Salamat po. Opo.